Magandang gabi, Oriental Mindoro. Ika-17 sa buwan ng Pebrero taong 2014. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo ng ating mga balita, 50 pares pinag-isang dibdib sa kasalang bayan ng Nauhan. NEDA muling bumisita sa Barangay Baras. Ilang kapitan sa lungsod nakisa sa shooting competition, disiplina sa paghawak ng baril isinusulong. At sa detalye ng ating mga balita, puspusan na ang pag-ensayo ng mga kalahok sa dance parade competition ng Pandanguita Festival. Ilang araw bago ang pagdaraos nito sa ika-22 ng Pebrero ng kasalukuyang taon. 8 sa kabuuan ang contingent sa nasabing patimpalak. Kabilang na ang Barangay Silonay at Minskat na pawang tuloy-tuloy ang ginagawang pag-ensayo na hangad ay maiuwi ang kampyonato at magkaroon ng pagkakataon na maging kinatawan ng lalawigan sa Aliwan Festival. Asahan rin ayon sa mga kalahok na mas matingkad, maliwanag at puno ng sigla ang kanilang gagawin at pagpapakitang gilas sa oras mismo ng paligsahan. Ilang dance routine rin ang kanilang binago upang mas kapanapanabikan nila ang makikita ng mga manonood. Samantala, bago ang nasabing kompetisyon, ilang aktibidad at gawain rin ang inaasahang pakakaabangan ng mga Mindoreño. Kabilang na dito ang Padyak Pandanguitab kung saan siklista ang mga bibida rito sa ika-19 ng Pebrero. Mutya ng Pandanguitab Pageant Night sa ika-20 ng nasabi pa ring buwan, Pandanguitab Bazaar sa ika-20 hanggang ika-22 ng kasalukuyang buwan. At street party naman sa kabaan ng JP Rizal Street sa ika-21 ng nasabi ring buwan. Sa ibang balita, pagsasaayos ng mga kalsada, ito ang isa sa kasalukuyang tinututukan ng pamahalang bayan ng Nauhan kung saan ayon kay Mayor Mark Marcos. Dahil sa laki ng land area nila na nangangahulugan ng maraming kalsada, karamihan sa mga ito ay kinakailangang isaayos na talaga, higit yung mga hindi na magandang daanan dahil sa naging tag-ulan. Sa ngayon, nakatuto kami dun sa pagpapaayos ng ating mga kalsada. Alam nyo naman kasi itong bayan ng Nauhan talagang napakalaki nito. We occupy 12% of the total land area of the whole province of Oriental Mindoro. Nauhan is about 52,804 hectares ang area niya. 70 barangays, malalaki. At you could just imagine yung gaano karami yung daan namin dito na talagang kinakailangan natin na maservisyohan, ma-repair. Kasi dumaan yung tag-ulan, and of course, alam mo na, ang kasunod niyan, mga daan na hindi kaiga-igayang daanan. At sinisikap ng pamahalaang bayan ng Nauhan, within its limited resources na tugunan ang pangangailangan ng ating mga mamamayan sa kanilang mga kalsada. At maganda rin naman at ngayon ay summer na, and hopefully makakapag-operate ng maganda ang ating mga makinarya dito sa bayan ng Nauhan sa pagkipagtulungan na rin natin sa ating pamahalaang panlalawigan na talagang tumutulong naman para maserbisyohan natin ang ating mga kakalsadahan dito sa bayan ng Nauhan. Inaasahan nila na kasabay ng pagpasok ng summer season ay tuloy-tuloy na ang pagganda ng panahon upang makapag-operate na maayos ang kanilang mga makina. Ayon pa sa alkalde, per district ang pagsasaayos nila ng mga kalsada. Ang operasyon namin as much as possible ay by district na. Kasi mahirap din na iwahiwalay mo yung mga sasakyan, yung mga makinarya kasi hindi ka makatapos. Pangalawa ay pag-iisipan ka pa ng hindi mainam ng ibang mga barangay kasi siyempre baka sabihin kaya mo dinala doon dahil kaalyado yung barangay na yun. Pero kung ang approach mo ay by district, mas maganda, hindi ka aalis na isang distrito na hanggat hindi natatapos. Of course, umaalis lang siya pagka yung nasisira ang ating makinarya or may urgent na dapat na ating servisyohang barangay. Pero as much as possible, ang ating pagsiservisyo ay by district para mas madali.
Upang makatipid sa oras at gastos, nananatili na anya sa lugar kung saan nag-aayos ng kalsada ang kanilang mga makina at tauhan at bagamat pursigido ang pamahalang bayan na may paayos lahat ng mga sirang kalsada sa kanilang munisipalidad. Katuwang ang pamahalang lalawigan at ang tanggapan ng kinatawan ng unang distrito. Nananawagan pa rin ang pagtutulungan si Mayor Marcos sa mga residente ng barangay para sa pagpapatuloy ng programang ito. Magbabalik po ang TVNet News Live. Wake up in a better mood. Look better with cleaner clothes. Better days begin with Panasonic. Smart ideas for a better life. Panasonic, ideas for life. New Toshiba LED Power TV. See the power. Hear the power. Feel the power. Toshiba, my choice. LED Power TV. Toshiba. Isang shooting competition sa pagitan ng ilang kapitan sa syudad ang inorganisa ng isang kilalang Filipino shooting club sa bansa sa panguna ng mag-asawa at kasalukuyang barangay kapitan ng Gutad na si Kapitan Delia Bariga. Ika-15 ng Pebrero na ang kasalukuyang taon. Ayon kay Barangay Captain Delia Bariga, layunin ng aktibidad na mahasa ang kanyang kapwa punong barangay sa paghawak at paggamit ng baril. Ang inaasahan po natin sa kanila, siyempre sila ay magiging masaya. Nakakaranas silang pumutok, yung mga first-timer ay nalaman nila kung paano ang paghawak ng baril. Yung mga nagatihan na, ay nakakasa ang kanilang kalaman at ang kanilang talento sa pagputok. Ganito rin ang naging pahayag nito 3rd Deputy Brigade Commander Colonel Johnny Macanas at ayon sa kanya, sa pamamagitan ng ganitong uri ng aktibidad, nagkakaroon ng pagkakataon ang mga punong barangay na makapag-bonding o magsama-sama at hinikayat rin niya ang ilan pang mga kapitan na makiisa sa ganitong gawain dahil malakihan niya ang benepisyo nito sa pagkatuto sa tamang paghawak ng baril. Sa pamamagitan nito, maasahan yung disiplina sa paghawak ng baril at yung proficiency, yung in kaso na may masasamang loob sa bahay nila o sa barangay nila, magamit nila ang kanilang mga baril para sa pagtanggol sa kanilang sarili at sa mga buong nasasakupan. So, disiplina ang number one na nakukuha nila dito, plus yung samahan ng mga kapitan. Banding time nila ito at hinihikayat ko ang ibang mga kapitan sa Kalapan na sumama sa mga ganitong activity. Samantala, napabilang na rin sa international shooting events ang mag-asawang Engineer Benedicto at Maria Delia Bariga. Kabilang na dito ang The Filipino Practical Shooting Club of Kuwait, Kuwaiti-Filipino Friendship Dual Competition at iba pa. Antabayanan ng iba pang mga balita makalipas lamang ang ilang paalala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTV. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad